Ayun, recording in progress. Hello, ladies and gentlemen. Good day. This is Jonathan Ijos, the Julie mentor of the Philippines. Welcome to the Zoom. Hello, testing lang to. Uh, we would like to uh, present the Julie mentorship program every 3 days. Kaya pwede kayong mag-update, matuto sa larangan ng pag-alahas. Firstly, I would like to introduce myself. I'm John Just from Bicol, a jeweler, third generation jeweler of the family Vijos, who has branches in Tabaco, Sorsogon, Daet, Naga, Iriga, and tama, Naga, Tabaco, Iriga, Daet, Sorsogon. So 5 branches. So, pagmukan na. Anyway, I'd like to introduce myself para malaman nyo kung nasang industriya tayo. I've been in the jewelry industry for 35 or more. I have started young, kaya nga 35 years. Matanda na tayo. I'm 53. And I started as taga-repair ng kwintas just to kaipon, pambili ng pipe. So I started as young as around 15 years old. So from the time on, medyo na nagustuhan ko yung jewelry dahil kumita ako, nakabili ako ng parts ng BMX. Kasi interested ako dun sa mag-exhibition. So anyway, natuto ako pag wala yung mga workers pag Sunday, kinakalikot ko lahat ng tools. So natuto ako mag-solder, mag-stone setting, yung lagari, yung tatalim. Minsan yung lagari na puputol. And pagbalik ng mga trabahador, sira na yung lagari. So hindi nila nahalata na ako nagkakalikot nun eh. So anyway, uh, when I was uh, nasa college na ako, I've been trying to study sa Manila as uh, as young as 2021. Nag-aaral ako ng civil engineering. Nag-e-hermano yung mother ko sa Sorsogon. So sa Saint Peter and Paul Cathedral. Kaya nagulat din ako kung bakit nagagawa ko lahat kahit startup lang. Nag-aaral pa lang dahil normally uh, magiging panggastos yung ibang kita para sa mga floor wax, sa mga bulaklak, yung mga may special occasions yung church, yung cathedral, lahat, lahat ginagastos namin yun for a year. So siguro, isang blessing yun, kaya miracle na magawa kong mga bagay na hindi ko naman nagagawa dati. Natuto talaga akong makinis naman pulido. Bihirang nasisira, nabubo naman. Siguro with the help of the Lord and Saints Peter and Paul. And with that time on, medyo minahal ko ng
pagiging alahero. As, as assistant, bantay ng aking father na si Virgilio Borse de Dios Senior from Tabaco Albay. Kasi may junior kami. So, yung mother ko is Cecilia Laksa de Dios from Sorsogon. So, nag-branch out ang lolo ko sa Sorsogon. At doon nag-meet yung father and mother ko sa shopping center. Yung old shopping center na ngayon ay SM Hypermarket. So doon kami dati for almost uh, 30 years. I think or 25, 30 years. If ma-recall ko yan. So anyway, doon ako nag-start. And dahil lagi ako mag-isa for 3 years, natuto ako ng trade secrets ng pag-aalahas. So, naging designer ako, nagsiset up, nagpapantay ng kliyente, sa marketing, sa receiving, nagko-compute, pag-mix ng load, even pawn shop, kasi we have pawn shop. Kasi ang family ng father ko is having jewelry and pawn shops in the Bicol region, the pioneer. Wala pa nun yung uh, mga pawn shops. So pioneer kami of the invitations from the government as exhibitions namin with the DTIs as member yung father ko and mother ko yung nag-aayos. Na-invite kami through an upgrading system, upgrading of the jewelry process and the supervisory level trainings sa CITC, San Eligius Jewelry Training Center. So ako po ang pioneer sa pito from the big companies of the Philippines, Manila-based, and dalawa lang kami sa Bicol, from cooperative, from Norte, and then yung private company namin na pag-ari ng father ko na si Virgilio Diaz Senior, yung Diaz Jewelry or religious enterprises. So, kaya dahil sa training ko, ka-upgrade ako doon sa jewelry training with the help of a German consultant. Yung project pala niya is in partnership with the Cottage in the Industry Technology Center and the Guild of the Philippine Jewelers. So, prestigious, what we call the Organization of Jewelers in the Philippines. So, I was so lucky na nakasabay ako doon. Mayayaman sila kami simple na. Yeah, so anyway, nag-excel naman tayo. Na-hire sana after the training ng training center for about 6 months. So, in-house ako. Nang umalis lang po ako eh. So, I was hired na mag-train sa Basilan Business, what you call, association. May mga jugglers kasi doon na small type, mga yakans and tausugs. That was way back, kung hindi ako nagkamali, March 1997. So, I stayed there for 5 days. Pinuha ko sila. So, with me is uh, my partner from the CATC. Set up sila ng projectors and then yung gamit na iba binili for them to use and learn the process.
That's only basic. But nagpa-hapyaw kami ng technology with the help of the projector and my talk about the subject. So from that time on, naging jury consultant ako. I consider myself as jury trainer, mentor, and a technical and manufacturing consultant. So natuto tayo talaga ng proseso. And then yung isa kong tinuruan ay uh, yung Baris Goldsmith Cooperative of Bicol, which is Masbate. I was hired by Tesla uh, for 5 days also. Pero medyo upgraded na kami. We uh, we discussed, they learned about what we call casting from uh, basic jewel carving and mold making and the casting and the basic of what we call plating and polishing. So they learned also through the help of the government. And nung panahon si Mayor Maristela pa, uh, may hawak. Na-meet ko po siya doon sa... And, Masbate was so lucky na they have uh, the Atlas Mining Corporation dati. Uh, Pagpunta ko actually, handled na with what we call American company na nag-extract ng gold. So, Aruri was a major player of the gold. They are a producer. They are, I don't know if in export, kasi sa locally, inano na siguro sa central bank yun. And sa private. Ang alam ko niyan may percentage supplying the government and the private sectors na nangangailangan. Saka yung mga private investors na nag-i-invest bumili ng gold. And nung time na yon siguro ang gold is 500 per gram to 800 ang pure gold. So sa ngayon, year 2025, 6,000, 6,162, minsan 63. Depende sa currency, sa effect ng what you call dollar reserves. Now, to give you some background, yung gold ngayon biglang pumutok. So, kung alam nyo lang, kayo mismo alam nyo na sobrang taas na ng even yung 18K na mga finished product, even the raw, sobrang mahal na. So, ito po'y isa kadahilanan. Lahat ng central banks all over the world is nag-iimbak na. Kaya sobrang taas swerte ng mga nag-invest noon ng gold jewelries. Kasi bihira po nag-ano ng gold bar dito, nag-invest. So, lumaki bigla ang assets and investments. Previously, 5 years ago or 6 years ago, 7 years ago, ako po ang nag-comment niyan sa YouTube kahit ibalik niyo sa YouTube ko channel. Nag-comment ako kasi minsan napansin ko dahil nung nagtatry ako mag-realty, wala pong nagpapansin yan as investment. Yung nakakita po ng mga vlogger, so natakot na rin niya, naging totoo yung projection ko kasi dati na-compare ko yung mga gera sa ibang bansa. And even dito sa Pilipinas, lalo yung Marawi siege or war na may effect din talaga. So, hindi ko naman sinisira yung realty or investment. But when it comes to war, mawawala.
and then yung tinatawag na bagyo. So dito po sana hindi ko minamalit yung area na dito sa Marikina, yung hindi ako nagkamali, ayaw ko na magsalita kasi bawal ho. So, nung nabahayan, bumaba yung rate, natakot ng karamihan dahil uh, na, they were affected pala. So, but not at all times. So anyway, nabaha man yan, babalik pa. Pero may effect talaga when it comes to buying or selling. So, but one investment talaga. Hindi ko ngayon masasabi kung nasaan ang comparison, comparative level niya kung alin na ang lamang ngayon. Pero sa ngayon, puro na po gold. At saka, one reason na na-emphasize ko noon, pag in times of war, kailangan dala mo yan. Agad-agad. Huwag niyo iwan. So, kung may nangyari man na naiwan yan, talagang mawawala yan. Normally. Kaya nga nung World War II, yung mga na-loot, nakuha, talagang dinadala yan. Kaya lang pag na-trap natalo na sa gera, nandun yung sa area. And Philippines was so lucky kasi dito na-trap yung majority na nadala bago bumalik. So hindi na nakabalik. Kaya malaki ang istorya niyan. May katotohanan ng iba, ang iba naman nanduloko lang sa treasure. But speaking of the gold reserves, hindi tayo nagre-rely dyan sa gold na sinasabi nila. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Bago pa dumating yung Americans, the Philippines has already, even sa history, lapu-lapu, may gold na po. Okay? So kaya yung mga namamalisa ngayon na nagsasabi na the gold of Japan, the gold of Saudi, or kung saan man yan, the lupalop dati Italy, Hong Kong, hindi po yan naman sa ngayon. So, ah, tayo noong pa meron na. Ha? Kung mababasa nyo dahil nabasa ko po yung National Geographic or wala pa pula, sorry, ah, yung Reader's Digest, nakita ko mismo yan. At saka, kung hindi ako nagkamali, tama yun, National Geographic. Ewan ko lang ha. Nabasa ko po doon during the time of the Spaniards, yung galleon, naglubog, may gold, may alahas, even the Chinese merchants na nagpapalit ng mga vases ay may nakitaan na galing po sa Pilipinas. Kaya po, kayo pong mayayabang dyan na sinasabi nyo na galing sa Japan or Saudi, tumahimik na po kayo. Although, okay naman yan, pero huwag natin siraan ang Pilipinas. During the time of Marcos, nagtugma lang po ha, hindi ko binabaling ako sino man ng politics tayo sa mga topic nito. Non-partisans tayo, I mean, hindi non-politics, non-partisan, I mean, na nung panahon ni Marcos, the Philippines is the third producer, exporter of the raw gold. So ano pong implication niyan sa mga hindi po nakakaalam, huwag niyo pong malitin ng Pilipinas and lately lang nung si ano pa yung dating Central Bank Governor nagsabi na sobra ang reserves. Kaya sila nagbenta ang Pilipinas pang pinakamalaki lately lang last year siguro yun. Kung hindi ako nagkamali, ang Pilipinas ang pinakamalaki na binenta sa world market. Kung saan man yan lupalo, hindi ko alam. Ang Pilipinas ang pinakamalaking nagbenta. So ano po ang ibig sabihin niyan? Tayo po ang isa sa malaki ang reserves na kahit po magbenta, meron pa rin. We have the gold mining areas way back 25 or 27 years ago nang binabasa ko ang reports. We have 70 plus big and small mining companies or mga
mga minero lang na maliliit, na-classify pa rin yon. Kung ibibilangin mo 70 plus mining areas in the Philippines, walang gold, hindi. May gold, napakarami po niyan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, Masbate, isa, Davao de Oro, ah, marami. So, hindi ko naman sabi, Luzon, Visayas, Mindanao. So, ngayon yung sabihin, ay naku, diba? Ngayon yung sabihin kung yan ay mahina ang ginto. Kasi ang ginto po, pag na-refine, in all the parts of the world, pare-parehas po yan. Pag ni-refine po yan, para malaman nyo po, 24K po yan. 24K ng US, Europe, China, Japan, Saudi, Dubai, name it. Bahala na kayo mag-name. Pag 24K yan, pare-parehas po yan. Same chemical, minsan may pagkakaiba pero same pa rin procedure na aalis yung metal na iba. So silver, copper, nickel, tanggal po yan. So refined, pag dinoble ang refining process, 99.99% 24K. So ano po ang pagkakaiba niyan? Wala. Same rate. Kaya lang dito, minsan, may nag-overprice. Sa ibang bansa, ganun din naman. Okay? Nag-overprice ng raw yung pagbenta. But closest to that, same. Pag nag-process, nababawi pa rin yan. So, Philippines can be a competitive manufacturing of jewelries na andyan yan. And I'm one working with that ngayon na maayos ang industriya as the first jury consultant na nagtapos doon sa pinakamataas na training sa Pilipinas. Nasa dugo ko po na matulungan ang Pilipinas. I have the book. Inaantay ko lang kung sinong makakatulong para makaahon tayo sa kahirapan. If the Philippines will produce jewelries, ang dami pong yayaman. Ang dami pong magbebenta. Ang dami pong mag-i-invest. Ang dami pong mangyayari sa Pilipinas. Ayan, dati sinabi ko na doon sa vlog ko, okay? Ngayon, nagkatotoo. Gold is one of the best. Kasi, bakit? Kahit sa lupalop ng mundo, gold pa rin ang sinusukat para mag-imprenta ng gold. Walang iba. Kaya hindi pwede magyabang ang ibang ah, sektor. Sorry po. Ito po talaga ang isa sa pinakamatinding investment sa ngayong panahon. So, bear with us. Sasabihin ko sa inyo, invest, invest, and invest. Kasi may balita, tataas pa. So, ah, sa mga kasama ko niya sa gumagawa ng jewelry, sa mga nagbebenta, maging pantay lang po tayo sa pananalita, pagko-compare. Huwag manira. Kasi kikita rin naman kayo. Kikita pa kayo ng sigit pa doon sa kinikita nyo pag may isaayos siya. Hindi lang yan. I'm telling you na matutulungan lalo na kung may tumulong sa akin. Kasi I have the book, The Philippines, the biggest project in the Philippines. So hopefully magkatulungan tayo. Hindi ko minamalitang iba, magtulungan tayo. So hopefully magising tayo sa katotohanan. Marami tayong magiging uh, ano dyan, uh, kung ano sasabihin. But this is the true
stand of the jewelry industry. Okay? And sa tulong nyo, na-push nyo rin sa laban. Okay? But to this day, kung narinig nyo man to, baguhin nyo na. Okay? And I would like to thank you sa mga nasa industriya ngayon na wala naman dati dahil sa pandemic. Maraming yumaman dahil nag-try lang. Talagang daming yumaman. Kilala ko yung iba yan dahil nakikita ko noon eh. So, ang iba, hindi ko na kilala. So, sa mukha lang naman. Okay? Anyway, yan ang maganda. So, ako, mag-start na sa pag-educate ng Filipinos through this jewelry uh, mentorship program. Itong podcast man to or Zoom, abangan nyo na lang. Kasi start na po ito ng pagbabago. Thank you. And